Ito naman, naumpisahan natin dito kanina tungkol sa leptospirosis na sinasabi ko kanina, meron na pong natala sa San Lazaro Hospital na 7 namatay dahil sa leptospirosis unang 5 araw ng Agosto. Yung datos ng Department of Health 569 na bagong kaso ng leptospirosis na itala mula July 13 hanggang 31. Hindi ko alam kung mga namatay na ito, napasok ito dito sa tala na mula July 13 to 31 ng DOH. Datos ng DOH sa leptospirosis, mga kapuso. Pero ang nagdudumilat na katotohanan, naku po, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala ito. Sabi nga nung isang doktor 2-3 araw. Pag lumitaw na yung sintomas, baka huli na. Baka malala na, mga kapuso, at masyadong aggressive daw po ang klase ng leptospirosis meron tayo ngayon. Tayo po naman ay makikibalita sa National Kidney and Transplant Institute, mga kapuso, kaugnay ng dumaraming kaso din ng leptospirosis dyan sa NKTI. Nasa linya po natin si Dr. Russell Villanueva, Acting Head Emergency Room ng NKTI. Magandang umaga, Sir Melo. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, Dr. Villanueva, salamat po sa pagpapaunlak po sa amin at uunahin po namin na kumustahin. Kumusta po dyan ang mga may kaso po ng leptospirosis, ang mga kaso po, Dr. Villanueva? So sa aming institusyon, unti-unti ito nung dumadami, nakita na natin yung surge ngayon. Kaya kailangan namin na magtalaga ng isang lugar para sa ating mga leptospirosis patient. Kadalasan ang nadadala sa amin ay mga severe cases. Isa kasi sa isang severe manifestation or consequence ng pagkaroon ng leptospirosis ay magkakaroon ka ng kidney failure. Opo. Kaya kami ay mga pasyente namin ay most of them ay ilalagay sa dialysis until makarecover sa leptospirosis. Ngunit nakakalungkot, tulad nga ng tala ng ibang hospital, madami rin na dumadating sa amin, medyo huli na, at mataas rin ang tinatawag nating mortality rates ng mga pasyenteng may severe leptospirosis. Opo, kasi pag yun ang nakakatakot, Doktor, pag yung narinig mo yung salitang kidney failure, ano ibig sabihin nun? Point of no return na po ba yun, Dr. Villanueva? Yun na yun? Pag nag-kidney failure naman po, basta maagapan kaagad, ay nagagawa naman namin yung dialysis. Ang dialysis ang nagiging yung kidney habang palyado ang iyong bato. So siya muna ang support natin. Ang challenge namin minsan sa leptospirosis ay una, bumabaksak ang kanilang blood pressure o yung tinatawag naming shock. Then pangalawa rin, nandito rin yung pulmonary hemorrhage, yung nagkakaroon ng bleeding sa lungs. Minsan yon medyo mahirap habulin yon. Okay, ilan na po ang kaso po na tala po ninyo dyan sa leptospirosis, Doktor? Ngayon, itong panahon na nagkaroon tayo ng mga pagbaha at mga pag-ulan. Bago nung the past few days, minsan nag-average lang kami ng 2 hanggang 4 na pasyente kada araw na pumupunta sa aming emergency room. Opo. Mula kahapon, umaabot na halos 20 pasyenteng mga severe leptospirosis cases. Opo. Ang pumunta within the time of yung pagtala namin ng mga pasyente. So, ito'y importanteng nakita natin. Talaga yung surge, usually dumadating to, Sir Melo, mga 1 week after ng pagbabaha kasi may incubation period Opo. Hindi naman kaagad ng pagbabaha pupunta na sa emergency room. Opo. Usually nag-i-incubate to, magkakaroon ng parang mga trangkaso ang pasyente until lumalala na sila. Opo. So, sa ngayon madami kaming kasong pumupunta sa NKTI. Ngunit madami rin kasing ibang hospital na pwede rin tumingin sa mga pasyente na ito. Yung po 2 po, yung 20 na yun po yung severe. Pero sa pangkabuuan po, ilan na po? Halimbawa po, nung ito kasing sa DOH, July 13 to 31, mga ganong panahon, ilan na po yung natala po sa inyo dyan, Doktor? Siguro we have close to 50 mga pasyente. Kasi initially nga mga 2 hanggang 4 kada araw lang, biglang ngayon umaabot na ng halos 20 pasyente ang dumadating. We have around close to 50 na rin, to 60. Doktor, mayroon kaming nakausap na doktor din sa ospital, government hospital, na sinasabi mas aggressive daw ngayon ang klase ng leptospirosis meron tayo. Ganon din ba ang inyong naobserbahan po, Doktor? Ang ako lang kasi kahapon lang parang may mga 4 kaming pasyenteng na namatay sa ER level pa lang, kakadating pa lang.
wala pang 12 hours sa hospital. So napansin namin nga na merong mga cases talaga na severe ang pagkaroon ng leptospirosis nila. Kaya talagang dapat pag nakita sila dapat na mas maaga at nabigay ng agad na treatment, baka sakaling mas maganda ang naging outcome nila. Dapat ba hintayin pa na magkaroon ng sintomas, doktor? Pero alam mo sa sarili mo na lumusong ka, lalo na kung meron kang sugat. Ano po ang gagawin ng mga kababayan natin na lumusong sa baha dahil po dito sa mga kaso na ito ng leptospirosis, doktor? Okay, lalo na kung may sugat, pero kahit wala na rin sugat, kasi minsan tawag natin microabrasion, no? May konting gasgas na hindi natin nakikita lang. Number one, hugasan ng paa o yung na-expose sa baha. Then pangalawa, mayroong prophylactic antibiotic, no? Pwede silang mag-take ng doxycycline kaagad-agad, no? And of course, minsan ito ay single dose kung isang beses ka lang naman na-expose sa baha, pero kung yung trabaho ay tulad ng mga pedicab drivers, no? Na parang araw-araw na nakababad sa baha, mas mag-take ito ng araw-araw na prevention. Okay. So yung pala, nakahanda na rin daw yung inyong gymnasium dyan. Parang naalala ko ng mga nakalipas na panahon na talagang dinagsa kayo ng mga kaso ng leptospirosis dyan. Doktor, ano po ang inaasahan natin dyan, dyan sa inyong gymnasium? Ano ang mga nakalatag dyan, doktor? So alam na namin na dadating to, no? Ine-expect natin dahil doon ng matagalang pagbabaha sa Metro Manila noong nakaraang linggo. Naka-open na yung lepto gym namin, tawag namin. Yung gym namin, in-open namin. May mga kama na nakahanda and may mga makina, no, for yung mga hemodialysis machine ay hinanda na rin namin. Opo. Pero kasi kailangan rin namin ng tulong, no, ng lahat. Kasi sa aming ospital, hindi lang naman leptospirosis ang binibigyan namin ng pansin at paggagamot, no? Lahat ng pasyenteng may sakit sa bato. Kaya na-overwhelm rin, no? Siyempre yung mga resources at manpower natin. Kaya maganda rin na magtulong-tulong talaga yung mga different hospitals sa pagtugon sa leptospirosis surge na ito. Opo. Meron pong tanong, kailangan daw ba nakukonfine ang isang may kaso ng leptospirosis o pwedeng outpatient din po siya, Dr. Villanueva? Madami kasing presentation ng leptospirosis, no? Kadalasan kasi yung mga mild, parang trangkaso lang siya, self-limiting, kusang gumagaling. Pero hindi na sila talaga natetest sa leptospirosis kasi alam naman natin pag tagulan, sasabihin natin may trangkaso lang tayo. Kaya naulanan, kaya nagkalagnat at sipon, for example, no? Kaya hindi na nagpapatingin. Pero yung mga kaso na malala, no? Yung mga lagnat na matataas, naninilaw yung balat, nagkakaroon ng pamumula sa mata, nananakit ang kalamnan, maganda magpatingin na kaagad kasi ang susunod na dyan yung magkakaroon ka ng kidney injury or kidney failure. Then nakakatakot nga yung tinatawag namin pulmonary hemorrhage. Hindi naman kailangan sa ospital pumunta. Pwedeng sa mga clinic lang po, sa mga health center, meron silang mga pwedeng ibigay na gamot doon, yung mga tinatawag natin na prophylaxis o antibiotic tungkol sa leptospirosis, doktor. Yes, yung may mga iba, for mild cases, pwedeng mag-take ng prophylaxis. Of course, kung na-expose sila. Pero kung may simptomas na sila, hindi lang kasi yung prophylaxis, Sir Melo, single dose lang one time take lang. Pero kung may simptomas ka na, usually pinapatake namin for 5 days. Yung antibiotic na kung tawagin natin ay doxycycline. Opo, sige po. Dr. Villanueva, salamat po at salamat din sa pag-alalay sa ating mga kababayan sa panahong ganito na meron tayong mga nararanasang ganitong klase po ng sakit. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Opo, Dr. Russell Villanueva, mga kapuso, Acting Head Emergency Room, National Kidney and Transplant Institute.